ng ating mga balita. Mayor Isko Moreno tatakbong Pangulo sa 2022 election. Dr. Willie Ong bilang Vice President nito. Pondo ng DPWH sa Mimaropa umabot na sa 20 billion na pesos. Kauna-unahang batch ng Pfizer vaccines dumating na sa Marinduque. COVID-19 update sa probinsya, alamin. 3 toneladang heroin na kumpiska sa India. Donaire, tinanggap na ang pagsori ni Casimero. Pamilya ni Brie Johnson, nais malaman ang katotohanan sa pagkamatay nito. Mandatory face shield, pinababawi kay Duterte. Update sa lagay ng panahon sa Marinduque, alamin. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, lalawigan ng Marinduque sa mga bayan ng Buak, Mugpog, Santa Cruz, Torrijos, Buena Vista at Gasan. Ako po ang inyo pong tagapagbalita, Adrian Rosales. Ako naman, Romeo Mataak Jr. At ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. Sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Kinumpirma ng kampo ni Manila Mayor Isko Moreno na ito ay tatakbo nga po sa pagkapangulo sa 2022 national elections. Ayon sa Manila City Public Information Officer, Chief na si Julius Leonen, na magiging katambal nito si Dr. Willie Ong bilang Vice Presidente. Formal nilang inanunsyo ang kanilang kandidatura kanina pong umaga. Sinabi naman ng campaign manager nito na si Lito Banayo na pinili ng alkalde si Ong dahil sa makatutulong ito para tugunan ang COVID-19 pandemic. Tiniyak naman ng kampo ng alkalde na patuloy pa rin ang kanilang trabaho sa Maynila at hindi anya nila hahayaan ang kalagayan ng kanilang mamamayan. Nagtapos si Ong ng kanyang medical degree sa De La Salle University at naging dating consultant ng Department of Health. Magugunitang tumakbong senador si Ong noong 2019 election, subalit hindi po ito pinalad. Kanina nga ni po ay formal na tinanggap at inilabas, inilathala at inanunsyo mismo ni Mayor Isko Moreno ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa darating na eleksyon. Mayroong aabot sa 20.6 bilyong piso na pondo ng infrastruktura ang Department of Public Works and Highways sa Mimaropa Region para sa 2021. Ito ay sa pahayag ni DPWH Regional Director Arthur Pascual sa kanyang presentasyon sa kapihan at kumustahan sa Mimaropa kamakailan. Aniya, nasa 43.96% ng pundong ito ay naibayad o na-disburse na sa kagawaran para sa proyekto ng 5 lalawigan. Pinayagan din o pinahayag din ni Pascual na sa kasalukuyan ay may 50.76% accomplishment ang mga ongoing infrastructure projects. Sinabi ni Pascual na ang pag-iiral ng community quarantine ang isa sa mga dahilan ng pagka-delay sa pagpatupad ng ilang proyekto. Pinangunahan ni Provincial Administrator Michael Vincent Velasco kasama ang mga kinatawan ng Department of Health na si Dr. Rachel Garcia at Rino Labay ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office
ang pagsalubong sa kauna-unahang batch ng Pfizer vaccine na dumating kagabi kasama ang 10,000 doses ng Sinovac. Na-turn over na rin ito sa Provincial Health Office o PHO at tinanggap naman ni Dr. Jerry Caballes na siyang mangunguna sa pamamahagi sa iba't ibang mga munisipalidad. Lubos naman ang pasasalamat ng pamahalaang panlalawigan kay Speaker Lord Alan J. Velasco sa kanyang pag-aagapay upang makakuha ng libo-libong libreng bakuna mula sa pamahalaang nasyonal. Base sa pinakahuling tala ng Provincial Health Office, umabot na sa 23.42% o 39,731 na individual ang nakakompleto na ng second dose ng bakuna laban po sa COVID-19 mula sa kabuuang 242,420 na target population sa buong probinsya. At mga kababayan, batiin muna natin ang lahat ng mga taga-masugid na mga sumusuporta at nakaantabay po dito naman sa ating programang Balitaan sa Sentro ng Pilipinas. Nandyan po nanunood sa bahagi po ng bayan ng Torrijos, sina Rayjan Mendones at gayon din po ang ilan pa nating mga kapamilya at mga kabarangay sa bahagi naman ng Sihi Buena Vista. Yan, at kung may nais po kayo o nais po ninyong ipaabot sa atin ang inyong mga pagbati ay pwede nyo po yung ipadala sa atin pong comment section box samantala tayo po ay napapanood na sa bayan ng Buwak, Gasan at Mugpog. Mga kababayan, magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga mahalagang paalaala mula po sa kagawaran ng kalusugan. Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Mayroong nadagdag na panibagong 29 na bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Ito ay sa pinakahuling monitoring ng Provincial Health Office na may date na September 20, 2021. Mayroong 357 na COVID-19 active cases sa probinsya, 37 sa Santa Cruz, 32 sa Torrijos, 93 sa Buwak, 35 sa Mugpog, 95 sa Gasan at 65 mula sa bayan ng Buena Vista. May 2,091 na gumaling mula sa kabuang 2,571 na tinamaan ng sakit. Meron namang isang naitalang namatay ngayong araw mula sa kabuang 123 na nasawi sa ating lalawigan. Aabot sa mahigit 3 tonelada ng heroin ang nakumpiska ng Indian Anti-Smuggling Intelligence Officials sa Gujarat Port. 2 katao ang kanilang inaresto at iba pa ang iniimbestigahan sa drogang nakumpiska na nagkakahalaga ng mahigit 2.7 billion US dollars. Base sa investigasyon ng mga otoridad na galing sa Afghanistan ang nasabing droga. Deneklara ang nasabing mga kargamento bilang talc stones. Ayon sa Directorate of Revenue Intelligence na nakatanggap sila ng impormasyon ng parating na kargamento mula sa Bandar Abbas Port sa Iran na naglalaman ng droga kaya agad nila itong tinungo.
Galing umano ito sa Iran patungo sa port ng Gujarat, Mundra. Tinanggap na ni Nonito Donaire Jr. ang paghingi ng paumanhin ng kapwa nito Pinoy boxer na si John Riel Casimero o Casimero. Sa paghaharap ng dalawa sa isang online interview ay nagsorry si Casimero sa kanyang kupunan at sa mga fans na nasangkot sa palitan nila ng salita sa social media na tinaguri ang The Filipino Flash. Nang hingi rin ng kapatawaran si Casimero sa asawa at manager ni Donaire na si Rachel para matuloy na ang kailang pagharap. Magugunitang nakatakdang magharap sana ang dalawa noong Agosto, subalit ito ay kinansila matapos umano na basusin sa pamamagitan ng social media ni Casimero ang asawa ni Donaire. Ilang linggo ring nagpalitan ng trust talk ang dalawa sa social media. Hawak ni Donaire ang WBC Bantamweight title habang si Casimero ay kasalukuyang WBO Bantamweight champion. Samantala, nais po nating batiin ang lahat ng ating mga kapamilya, mga kalalawigan na nakatutok ngayon sa ating programa. Si Rica Frente, si Rostom Rica Frente, nagkapa-shoutout. Si Sus Soleta nanunood, watching from Sitio Ilayang Pangi, dyan naman sa Gasan, Marinduque. Gayun din si Milagros Habal Demesion, nanunood dyan naman sa Valenzuela City. Aniya, ingat po mga kababayan. At magbabalik po kami, makalipas lamang ang ilang mga hanap buhay. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation! Hangad ngayon ng nagluluksang pamilya ni Brianna Patricia Johnson o Bri Johnson na malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng 30 anyos na artist sa pamamagitan ng pagsasailalim sa autopsy ng bangkay nito. Napag-alaman na dumating sa bansa kahapon sa Tiyembre 20 ang ina ni Bri na si Sally mula sa Canada matapos ipaalam na patay na ang anak nito. Nais ni Sally na ipa-autopsy ang bangkay ng anak, ngunit nadismaya nang malaman na isasagawa lamang ito pagkatapos ng 3 araw. Bilang pagsunod sa ipinatutupad na health protocol, sasailalim sa 5 araw ng mandatory quarantine si Sally bago makita ang bangkay ng anak. Nananatili sa isang morgue sa San Fernando City sa La Union. Samantala, plano ng ama ni Bri at estranged husband ni Sally na kasuhan ang nobyo ng anak na nakilalang si Julian Ongpin na anak umano ng bilyonaryong si Roberto Ongpin. Si Ongpin ang kasama ng 30 anyos na artist na nagtungo sa isang hotel sa San Juan, La Union. Kung maatatandaan, nakita na wala ng malay ang biktima sa loob ng kwarto nito noong Sabado, Setyembre 18. Base sa inisyal na investigasyon ng San Juan Police, may nakita umanong cocaine sa loob ng tinutuluyang kwarto ng dalaga. Samantala, si Ongpi na inimbitahan sa himpilan ng pulisya matapos i-report ang insidente, ngunit pinakawalan din umano ito. Plano ni Sally na magsagawa ng 2 araw na lamay sa Quezon City bago iuwi ang bangkay ng anak sa kanilang bayan sa Davao.
Samantala, umapila si Speaker Lord Alan J. Velasco kay Pangulong Rodrigo Duterte at hiniling na bawiin ang pulisiya sa mandatory sa pagsusuot ng face shield. Sinabi ni Velasco na sa sulat na dagdag gastos lamang ang sa paghihirap ng Pilipino ang pagbili ng face shield. Ang sulat ay may petsang Setyembre 20, 2021 na ipinadala rin kay Health Secretary Francisco Duque III. Ipinunto ni Velasco na walang matibay na ebidensya na epektibo ang face shield sa paglaban sa COVID-19. Ang pagsusuot ng face shield ay inirekomenda umano ng World Health Organization at United States Center of Disease Control and Prevention sa mga tao na direktang nakikisalamuha sa mga pasyenteng may COVID-19. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang mararanasan sa Oriental Mindoro, sa lalawigan ng Marinduque at sa bahagi po ng Romblon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog ang iiral sa Kabikulan at Northern Samar. Mahina naman hanggang sa katamtamang hangin mula sa timog silangan ang iiral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Ang araw po ay lulubog mamayang alas 5:51 ng hapon. Ayan. Samantala, so sa atin pong mga kababayan naman na nagtatanong ano po ang lagay ng panahon dito sa bayan ng Buwak, buong maghapon, napakainit. Oo. At sa bahagi naman ng dito sa Gasan Partner, kumusta? Bago ka pumunta dito. Kaninang tanghali may pag-ulan pero hindi naman katagalan at naging maliwalas na rin yung ating panahon. Anyway, bago yan mga kababayan, nais po nating basahin ang isang mahalagang pabatid mula po sa tanggapan ng ating punong gobernador. Ano po, nakalagay po dito, para po ito doon sa mga kababayan natin na nagnanais o nagre-request na kumuha ng TCP o yung tinatawag po na Travel Coordination Permit. Narito po ang pahayag ng opisina ni Governor Presby na ibinahagi naman po sa kanilang official Facebook account. Babasahin ko lamang po. Pansamantalang hindi nakatatanggap ng mensahe ang kanilang email address na mrqrepateam@gmail.com. Paumanhin po sa mga naghihintay ng kasagutan o ng inyong request na TCP. Mangyaring makipag-ugnayan po ang mga may pending o bagong request ng TCP application sa temporary email na mrqrepateam2. Ulitin po natin. mrqrepateam2@gmail.com o sa Facebook account na www.facebook.com/mrqrepateam. Maaari din po kayong magsadya sa tanggapan ng Marinduque Travel Team na matatagpuan sa Peso Hall, Marinduque Provincial Capital Compound. Para po sa mga may nais na tanong o gusto mag-follow up ng kanilang TCP, maaari po kayong tumawag sa mga numerong, kuha po kayo ng ballpen at iisa-isahin po natin para po sa inyong kabatiran. 0956-748-2976. Okay. Isa pa po, 0918-2000-428 o kaya naman ay sa 0963-41-58561 o sa Globe 0926-649-4374 at 0930-510-2411. Ulitin ko po ha, yung pinakauna, 0956-748-2976. Yung iba na number, 0918-2000-428. Isa pa, 0963-415-85761.
And then yung Globe, 0926-649-4374. At yung panghuli, 0930-510-2411. Ayon po sa opisina ng gobernador, nagkaroon po ng technical glitch yung kanila pong official email address na mrqrepateam@gmail.com. Kaya ang gagamitin nyo na po ngayong bago sa pag-request ng Provincial Travel Repatriation o ng TCP ng Travel Coordination Permit ay mrqrepateam2@gmail.com. O kaya naman po ay sa kanilang official Facebook page na Province of Marinduque Repatriation Travel Team o facebook.com/mrqrepateam. Partner. Ayan. At sana po naging malinaw din yan sa ating mga kababayan na nagtatanong ano po. At ating din pinabatid at paalala kung kayo po ay talaga nagbabalak umuwi at wala pa po kayo nare-receive na kumbaga po ay response at sagot doon sa inyo po mga email, ay aking pong ipinapaalala na wag na po muna kayo magbiyahe para hindi po kayo ma-stranded sa Dalahican Port o sa Talaw-Talaw Port dahil mas mahirap po pag dyan po kayo na-stranded. Mas malaking gastos at abala po at pwede pa makompromise ang inyo pong kalusugan habang nanatili po kayo dyan naka-standby. Also, partner, narinig ko kanina yung isa sa mga paalala mo, bakit daw hindi sumasagot during Weekdays, oo. weekdays. Wala pong Weekend. Weekend. Ibig sabihin, every Saturday and Sunday, wala po, ayon mismo sa kanila, wala pong opisina. Ano po, ang kapitolyo ng ganong mga araw. Kaya wala po silang, hindi po sila makapag-reply. So ngayon, ito naman ang ating request sa ating mga kababayan. Of course, during Saturday and Sunday, kung alam nyo po na kayo ay bibiyahe ng weekend, Saturday and Sunday, ensure na dapat po ay makapag-submit o makapag-proseso na kayo ng inyo pong travel coordination permit prior to your travel schedule. Meaning to say, bago po mag-Saturday and Sunday, siguraduhin nyo po na nai-process na at meron na kayong kopya ng inyong travel coordination permit mula po sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes. Ayan, at partner, idagdag ko lang kasi medyo na-misinterpret ng ating mga kababayan yung sa tracing app na dinadownload, yan po ay hindi po requirements ng ating provincial government. That is requirements of the national government under DOTR. Kung hindi tayo nagkakamali, DOTR ang nagre-require pagdating sa pantalan na mag-download tayo ng tracing app sa ating mga cellphone. Kasi may mga nagsasabi na ay dagdag pahirap ng ating provincial government. Hindi po sa provincial government po yan, kundi yan po requirements ng national government. Diyan po sa ating mga kababayan na papasok kahit saang probinsya. Kahit saang port, yan po ay national na ini-implement. Mga kababayan, ang pag-download po ng application ay napakabilis lamang. Opo, hindi po yan mahirap gawin. Kung ang inyo pong nanaisin at ang inyo po laging iisipin na yung kaligtasan ng mga mamamayan, ensure na gawin nyo po yung mga nire-request po sa inyo. Dahil at the end of the day, alam mo, kung ang bawat isa ay masunod, may iwasan ho natin itong pagdami talaga ng COVID-19 cases sa ating probinsya. At partner, ang reklamo doon ng iba, lalo na yung mga medyo senior na na ang cellphone ay hindi Android at the keypad ay hindi doon naman pwede mag-download. So magpa-assist po kayo doon sa mga gwardiya dahil i-assist po kayo kung wala po talaga yung cellphone nyo, hindi nakakapag-download ng tracing app, may iba pa po silang alternatibong paraan para at least ay ma-locate po kayo in case na talagang doon sa biyahe niyan ay mayroong magpositibo. Also, partner, kung alam nyo naman po na sa palagay ninyo, nahirapan po kayo na sabi nga ni ay gumamit ng mga application na yon. Pretty sure, hindi naman po pwedeng hindi kayo i-assist o tulungan ng inyong mga mahal sa buhay. Yung tatay ko nga ini-insure ko na bago siya mag-travel,
na-download na namin bago siya umalis ng bahay. So, it's a matter of coordination sa inyo pong mga kapamilya at sa mga inyo pong mga kasama sa bahay. Kung talagang gusto nyo po ng maayos na paglalakbay, panatag, wala pong masyadong kuskus balungos, pag kayo po'y nandun na mismo sa area, bago po kayo pumunta doon, siguraduhin nyo po na naka-download na yan. At kung ang kasagutan partner ay doon sa nahihirapan, pwede nyo na po yung halimbawa, maalis kayo, wala kayong maayos sa cellphone. Pretty sure sa bahay naman Pwede na, ninyo oo. ay may mga anak kayo na may marurunong sa paggamit ng tracing app na yon. Bago po kayo umalis, print nyo na po yung QR code. Oo. Dahil yun naman po ay nada-download. Meron pong na-degenerate na QR code mula po dun sa application. Sabihin nyo po sa anak mo, sa anak po ninyo, o kayo namang mga anak, ay i-assist nyo na po yung mga kababayan o yung mga kamag-anak po ninyo na o i-print na yan para pagdating doon, nakapag-print na kayo, ito na yung apakita ninyo na papel, madalis lang po ang i-scan nyo proseso. lang, Very easy to travel because yan po yung ginagawa namin. Sa Maynila nga ni po, bago po kayo pumasok sa mga mall, hindi po pwedeng wala kayong QR code na ipapakita po sa bawat pintuan o gate ng mga mall, saka lang po kayo papayagang makapasok. Similar din po yung ini-implement dyan sa port. Bakit? Minsan nga, ang bilis-bilis natin kung pupunta tayo ng mall at bibili ng something partner, wala namang reklamo, di ba? So, walang kareklamo kung pupunta ng mall. Pero bakit kapag itong mga ganitong service, itong mga ganitong bagay yung ini-implement natin, ang dami nating reklamo? At gusto ko lang idagdag partner actually may mga counterpart din tayo coming from other provinces hindi lang dito linawin ko po, hindi lang sa Marinduque mahigpit sa Camarines Norte nandiyan yung kapatid ko. Hindi ka basta makakapasok doon pa lang talaga sa boundary, talagang sobrang higpit. Sa Catanduanes may kaibigan ako, talagang sobra mas mahigpit po ang kailang naranasan at dumating po yung point na talagang halos 1 week sila na stranded doon sa Pantalan. So, lahat pong ito ay bahagi po ng proseso na pinapatupad para kumbaga labanan nga ang COVID-19 sa bawat probinsya para hindi po mas lumaganap pa. At ito po ay ayon naman sa batas na itinatakda ng IATF. Hindi po excuse yung Marinduque. Lahat po tayo ay humaharap sa iba't ibang mga protocols para po ma-secure yung kasiguraduhan o yung health security ng ating mga mamayan sa ating lalawigan. Isang bagay lamang nais kong banggitin bago tayo magtapos sana bago magreklamo, try po natin kaya munang sumunod. Alright, at mga kababayan, pasadahan naman natin yung ating mahalagang, sabi nga niya, ay paalaala. Sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan, sa kabila po ng mga challenges na ating kinaharap, tiyak ako, kapag binuksan nyo ang pahina o ang librong ito, maiibsan po ang inyong mga pinagdaraanan. Ang nasusulat, partner, sa mabuting balita ay Ayon dito sa Ebanghelyo ayon kay Santiago, Kapitulo 1, versikulo 19 hanggang 20. Nalalaman niyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmamakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Naku, napakaganda, partner. Hindi naman natin yan, napakaganda talaga, ng mabuting balita na ipinaabot sa atin, Ang sabi, partner, yung galit daw, hindi makatutulong pag pinairal. So, kahinahunan, pagpapasensya, pagpapatawad. Yan po ang susi para sa isang magandang pagsasama, para sa isang mabuting relasyon, hindi lamang sa pamilya, bagkos ay sa trabaho, sa komunidad, at sa bansa. Ayan. At sabi nga, ang salita ng Diyos ay salamin ng buhay. True enough, partner. Okay. Alright. Sige po. Uy, may pagbati pala, makalimutan natin, partner. Isang napakahalagang pagbati. At may isa kitang kaibigan muna. Batiin muna natin, mukhang galing pa ito ng bundok ng Tralala. Kailangan natin nakasama ang ating second sound engineer, ang ating napakagwapo
Mr. Carla Bunyag. Bunyag, Ayan. yan. Mukhang All the way from puting puting buhangin. Buhangin. Yan. Sa Santa Cruz ba yan, partner? buwak pa yan, buwak. Oh. Buwak pa yan. Oo. Puting buhangin. Okay. And also, special greetings ang pinapaabot natin sa kaibigan ni paring Maki Nardo. Oo. Pamangkin pala niya ito. Ang pamangkin ni paring Maki Nardo, ang ating kasama sa Philippine Information Agency Marinduque. Sabi niya ay happy 18th birthday kay Aira Kay. Ano apelido nito pala? Malapit. Malapit, Oo. Na nagadiwang ng kanyang, of course, sinabi ko na kanina, ng kanyang ika-18 kaarawan. Babae So, din, debut. babae. Oh, debut. Oo. Debut mamaya ito, kaya pupunta, doon daw maghahaponan itong ating kasamang si Paring Maki. Sabi niya ay enjoy your day from Tito Maki. Yan. So, ako, napaka mga mapunta na sa tinatawag na Pagiging dalaga. pagiging dalaga o yung legal age Yes. para sa isang individual. Pwede nang yan, bumoto. Kala ko pwede nang ligawan. Baka nauna na partner. Oo. Sige. Meron ka pang pagbati? Yun lang at maraming salamat sa lahat po ng ating mga kababayan na patuloy na tumatangkilik sa ating pong mga programa. At alam mo, pag-ikot ko, ang daming sabi niya, nanonood kami lagi ng inyong balitaan. Alam mo, sabi ni Sus Soleta, paring Sus. Taga dyan daw siya saan ka paring Sus nandoon? Kabayang Sus. Nasaan ka ngayon? Sabi niya, totoo po yan. Sinusigundahan niya yung ating pinag-uusapan kanina. Sabi niya, totoo po yan. Obey first before you complain. Yes. True enough, and I second the motion. Kabayang Sus Soleta. Alright, so meron pa ba tayong mga pagbati? Ang daming pagbati dun sa programa mo kanina kay Bukal Butchi. Baka pwede nating pasadahan yung ilan kung meron ka dyang kopya para mabati mo naman. Total, wala kang oras. Nabatiin kanina dahil hitik na hitik sa impormasyon ang iyong programa kanina na Aksyon Barangay. Buksan natin. Oo. So, magandang hapon po, sabi ni Lourdes Tim. Magandang hapon, kabayan. Nasaan ka ngayon? Also, batiin natin yung ilang mga special greetings. Sino ito? Si Baby Dan Pareño na nagpabati kanina sa Aksyon Barangay. Gayun din kay sino pa ito? Ito, meron dito. Anyway, partner, congratulations sa mga programa ng Youth Development Council. Salamat po sa buong staff especially kay Sir Vince, nakatulong ni Bukal Butchi sa implementation ng mga nasabing mga programa. Keep up the good work. Sabi ni ni Louie, baliktad ang pangalan. Yan. Si Elin De Los Santos, good afternoon DJ. Tanong ko lamang po, ang pag-uwi po ba ng Marinduque, kailangan ba po ba ng antigen test kahit full vaccination na? Yes. Yes po, kailangan pa rin po na kayo ay kumuha at magpresenta ng inyong negatibong resulta ng antigen test. Yan. Kahit na po kayo ay fully vaccinated na. Sabi ni Els RMF, malaki talaga ang naitutulong ng Marinduque News sa tulad namin na malayo sa ating lalawigan. Maganda itong bagay, nakakapag-boost ng moral ng ating mga kasama dito sa loob ng studio dahil talagang umaga pa lamang pag-upo nila sa kanilang mga table ay talagang naikot na ang kanilang mga utak, ang kanilang mga pagmahinasyon, ideya, creativity, ang kanilang mga kamay ay talagang gumagalaw na para po maipabatid at maipaabot namin ng mahusay ang mga balitang nakalap ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Information Agency at ng Marinduque News Network. Sabi ko nga, partner, tayo mukha lamang ng balitaan, pero sa likod nito, yun yung mga kasama natin. Totoo po yan. True, I totally agree. Kami po ay nagbabasa lamang. Pero sa kabila po niyan, may mga taong gumagalaw sa paghahanap ng mga makabuluhang mga balita at impormasyon. Ayan. Maraming salamat sa ating team. Nagalokohan kanina yung mga kababayan natin. Kasi naka full support pala sila kanina kay Butchi, kay Bukal Butchi.
Kaya Napapizza lalong-lalo daw. na yung mga kabataan. So keep up the good work. Oo. At mabuhay yung ating mga kabataan. Talagang active naman pagdating sa ganito ang ating mga Oo. youth. Ano? Si Jessica Guevara Olores nanonood, sabi 101% kaming nakasuporta sa ex-officio office. Yan. Good afternoon po, sir. Ano po ang requirements para, ay, natanong na natin to kanina. Pa-shoutout madlang people, sabi ni Michelle Santander. Alright? Okay. Meron ka pa? Okay na, partner. Alright, at muli po sa pangalan po ng aming mga masisipag na mga kasama sa Marinduque News Network at sa Philippine Information Agency, unahin ko muna ang aking kasama sa PIA Marinduque, Mr. Maki Nardo. Sa bahagi naman po ng Marinduque News Network, ang aming direktor, Direk Mark Cesar Ola. Sa kanyang assistant director, Mr. Santino Latorrena. Sa bahagi po ng produksyon at nakaupo ngayon sa ating technical side, Mr. Joe Pitt Lumagbas. Ako naman, Romeo Mataak Jr. And of course, sa ating sound engineer na si Rick Dueñas. Nakakalimutan ko palagi Oo. ang ating IT specialist. Oo. Si Edward Nazareno, oo. And of course, ang ating second sound engineer, Mr. Carl Angelo Bunyag. Ako naman, Romeo Mataak Jr. At ako naman, inyong kabayan, Adrian Rosales. Magkakitaan, magkarinigan po tayo sa kaparehas na oras at himpilan. Dito lang po yan sa Marinduque News Network at sa Philippine Information Agency at Lucky 7 Channel 3. Dito po yan sa Balitaan sa Sentro ng Pilipinas. Pilipinas.